Ilang oras po bago ang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte, ay formal na rin pong nagbukas ang second regular session ng 17th Congress. Sa House of Representatives, inilatag ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang mga panukalang batas na naipasa ng mababang kapulungan sa unang regular session. Tama ka dyan, Angelique. Kasunod dito, sinabi rin po ng liderato ng Kamara ang mga panukalang batas na kanilang magiging prioridad. Partikular na dito ang pagpasa ng proposed national budget para sa susunod na taon. Ang sentro ng balitang yan, hatid sa atin ni Marita Muahe. Live, Marita. Magandang hapon sa inyo, Angelique at Alex. Formal na nga nagbukas ang second regular session ng mababang kapulungan kaninang alas 10 ng umaga. Tumagal ito ng hanggang alas 11 at bandang 11:30 ng umaga. Kumbaga naging mabilis lamang ang opening na ito na isinagawa sa loob ng plenary hall. At doon nga ay pinagmalaki ni House Speaker Pantaleon Alvarez na meron silang 210 bills na naipasa sa loob ng isang buwan sa pagsasagawa ng first regular session. Ito ay sa loob ng 97 session days kung saan pinagmalaki rin niya na may quorum ang lahat ng mga araw na iyon. Kabilang dito ang 2017 budget na naipasa in record time at gayon na rin ang pagpapasa ng death penalty bill para sa ilang mga heinous crime. Gayon na rin nalusot ng mga kongresista sa Kamara ang tax reform bill na naipasa sa ikatlong pagbasa. Sa ngayon, 6 na bills ang naipasa ng Senado at Kamara na naghihintay na lamang na mapirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte para maging isang ganap na batas. Ito ay ang enactment ng RA 10927 o yung amendment sa Anti-Money Laundering Act na kasama na ngayon ang mga casino transaction. Ang validity ng driver's license ng 5 taon, ang validity ng Philippine passport na ginawang 10 taon. Samantala, kabilang naman sa mga legislative agenda na bibigyan pansin ng Kamara sa kanilang second regular session ay ang national budget para sa susunod na taon. Ngayon ganoon na rin yung ngayon pa lang ay kontrobersyal na mas madaling pagpapawalang bisa sa kasal base sa kadahilan ng hindi na sila masaya sa kanilang pagsasama o unhappiness, ika nga ni Speaker Alvarez. Gayun na rin sinusulong nila ang civil union. Itong mga batas na ito, paliwanag kanina ni Speaker Alvarez sa ginawa niyang press con pagkatapos ng opening ng regular session. Dito daw ang mag-asawa ay pwedeng humiling sa korte ng pagpapawalang bisa ng kanilang kasal sa mas madaling paraan at proseso. Nabanggit pa nga niya kanina na pwedeng isang araw lang matapos yung proseso. At yun naman pagsusulong ng civil union o same-sex union, pwede rin daw sa mga heterosexual para din sa opposite sex kung saan kung ayaw magpakasal sa simbahan o sa civil union, pwede silang pwedeng civil union na lang ang gawin nila kung saan ay mabibigyan din sila ng proteksyon ng batas. Magkakaroon ng property relations, right to support each other, to adopt children. Sa ngayon ay wala daw umanong proteksyon ang mga ito. At bago naman matapos ang taon, plano o binabalak nila, tinatarget ng Kongreso na maipasa rin ang federalismo at ang Bangsamoro Basic Law. Dapat din daw ay maalis na ang kategorya ng legitimate at illegitimate children dahil ayon naman sa Speaker, wala naman daw kasalanan ang mga ito. So yan ay ilan lamang dun sa mga inihain kanina ni Speaker Alvarez sa loob ng pagbubukas ng regular session ng Kamara sa ikalawang pagkakataon nitong taon na to. At pagkatapos noon ay sa pagsasagawa niya ng press con dito po sa Media Center kung saan ay pinalalim niya yung mga future thrust ng Kamara na tinitingnan nila para sa second regular session. Yan na muna ang ating update mula dito sa Kongreso. Marita Muahe para sa Bayan. Okay, maraming salamat Marita Muahe mula po dyan sa Batasang Pambansa.